Ngunit po, may mga tao tayo hindi lang natin talaga palapak dapat patulan. Na entertain natin yung mga insinuation o criticism o paninira nila. Wisdom should tell us para po hindi po tayo para po mapili tayo ng poproblemahin. Pag may mga ganun tao, pili mo kaagad. Kahit ano pang sabihin sa iyo, consider mo kaagad, kaaway mo, pauhudi mo, kaaway, entertain mo, ba't hindi mo sabihin. Ay ibang tao, ano pang sira nila, just consider them as people who are your friends and who are lower than you are. If you're like a parent, you are never hurt by your children. So kung matandang kapatid ka, hindi ka nasasaktan sa yung mga yan tinuturo ko kay Joshua. Huwag ka masaktan sa kahit na yung nahinipa si Samsam, na nananakit, namumurot, nagsasalita ng di tama. Sabi ko, kuya, kaya mo siyang kontrolin. You should not be hurt by what she said, by what she is doing, by what she is doing to you. Ganun din po harap sa mga tao na nag-criticize sa atin. Kapag kinoconsider mo na hindi mas mababa sa iyo yung tao, hindi ka masaktan. You should always, tama yung sinabi ni Sister Sita, batiin mo na lang, batiin lagi. Kahit ano pa sabihin, magulat na lang, panainggit sa'yo, talagang directly, gumagano sa'yo, pero wala kang gagawin kasi hindi mo naman siya ka-level. Ang pangalan niya ay Sita rin. Hello Ate Sita. Hello po. Babatiin mo na lang. Eh, hindi mo nga siya kinoconsider na kaaway. Kaya hindi kanya kayang saktan. Kaya, pero kung ang ating pong attitude ay lahat ng tao na lang dyan, entertainin natin, walang mangyayari. Since tayo po yung mga anak ng Diyos, we really have to pray for them. If that is how you regard a person, you think, una-una Kristiyano tayo. Mas alam natin ang salita ng Diyos, kapag sinaktan nila tayo, we are never hurt. Naawa pa tayo sa kanila. Kaya magagawa pa rin natin, batiin sila. Through that, we will win them to the Lord. The purpose of that is minimizing your concerns. Minimizing your enemies. Di po ba? Tama, mali. Eh yung mga, may nagkaroon ka ng kirot-kirot sa puso mo, isipin mo, tama, isipin ko kayo itong taon ko, patuloy ko ba pagkikirot ang puso mo dyan? Palagay ninyo hindi nyo ka-level, erasin nyo na, huwag nyo na isipin. Praise God. Hindi nyo nga ipapipray na eh. Friend nyo nga yan eh. Dalahin nyo nga yung mga yan. Amen? Praise God. Let's pray. Let's ask the Lord to bless His word. Father, we thank you again for giving us a time like this where we can just set aside all our concerns, all our personal interests, and we can come and be at your presence, Father. We deserve, Lord, to be given a time. We deserve, Father God, to be worshipped and glorified in our life. For you do many things and great things for us. Father, we bless you, and as we continue, Lord, with this worship service, I pray that you will continue to minister to us. I pray that you'll anoint your humble servant, Father God, in the name of Jesus, with your Spirit. Let your Spirit flow on this pulpit, Father, to all the hearts and minds that listen to you, Lord. Father, we commit everything to you. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Medyo na-install po ako sa microphone po natin dahil baka mapapatid na po siya. Okay. So let's go back to our text. It's about now not giving all